Bumalik siya sa kanyang study, dala ang ATV drive, at ang mga nakaprint na larawan na inihatid sa kanya ng security. Inilapag niya ang mga ito sa kanyang mesa. Isang tumpok ng ebidensya. Isang tumpok ng pagkakanulo. Ang lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang ina, ang pagiging malakas, ang pagiging dominant, ang pagkuha sa lahat ng gusto mo, lahat ng iyon ay gumuho. Ang mga payo na akala niya ay para sa ikabubuti niya ay isa palang instrumento para sa sariling masamang agenda ng kanyang ina. Ginamit siya. At sa paggamit sa kanya, sinira nila ang tanging taong totoo at dalisay na minahal niya. Pinatay nila ang kanyang anak. Pinatay nila ang puso ni Tala. Pinatay nila ang natitirang pagmamahal sa puso niya para sa kanila. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili, tinatago ang lahat ng galit sa ilalim ng isang malamig na determinasyon. Lumabas siya ng kanyang study at naglakad papunta sa sala. Naroon ang kanyang ina, nakaupo sa paborito nitong silya, nagbabasa ng isang magazine, na tila ba isang ordinaryong araw lang ang lahat. Tumingala ito nang marinig ang kanyang mga yapak at mumiti. Inigo, anak. How are you feeling? Hindi ngumiti si Inigo. Tumayo siya sa gitna ng sala, ang anino niya ay tumatabon sa kanyang ina. Inilapag niya ang folder sa mesang nasa pagitan nila. Ang tunog ng paglapag nito ay malakas sa katahimikan ng silid. Ma, sabi ni Inigo, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Kailangan nating mag-usap. Ang ngiti sa mga labi ni Doña Esmeralda ay unti-unting naglaho nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ng anak at ang folder na nakapatong sa mesa. Ibinaba niya ang kanyang magazine. Ang hangin sa sala ay biglang bumigat. Ano yan, Inigo? Tanong niya, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmadong disposisyon. Hindi sumagot si Inigo. Sa halip, binuksan niya ang folder at inilabas ang mga nakaprint na litrato mula sa security footage. Inilatag niya ang mga ito sa mesa, isa-isa, na parang mga baraha sa isang larong tapos na. Ang unang litrato, ang pagdating ni Tala. Ang pangalawa, ang pag-upo nila. Ang pangatlo, ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Ang pang-apat, ang pagbulong nito kay Tala. At ang panghuli, ang pagbagsak ni Tala sa sahig, at ang malamig na tingin sa mukha ni Doña Esmeralda. Tumingin si Doña Esmeralda sa mga litrato, ang mukha ay nagsimulang mamutla. Ano nang ibig sabihin nito? You tell me, ma, sabi ni Inigo, ang boses ay mababa ngunit puno ng isang nakakapasong galit. Ano nang ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin ng pagpapapunta mo sa asawa ko dito para lang saktan siya? Anong ibig sabihin ng pagsisinungaling mo sa akin, sa mga doktor, sa lahat? Hindi ko alam ang sinasabi mo, tanggi ni Doña Esmeralda, nagsisimula ng mataranta. Nag-aalala lang ako sa kanya. Nag-aalala? Tumawa si Inigo ng walang kagalakan. Ito ba ang pag-aalala, ma? Kinuha niya ang kanyang cellphone, ikinonekta ito sa smart TV ng sala, at pinindot ang play. Ang silent video ay ume-air sa malaking screen. Ang bawat kilos, bawat ekspresyon, mas malaki, mas malinaw, mas hindi maikakaila. Nakatingin si Doña Esmeralda sa screen, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkagulat. Ang kanyang perpektong depensa ay unti-unting gumuho. Hindi lang yan ang mayroon ako, ma, pagpapatuloy ni Inigo. Nakausap ko si Aling Nena. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salitang ginamit mo para durugin si Tala. Doon na tuluyang bumagsak ang maskara ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit. At naniwala ka sa isang katulong. Laban sa sarili mong ina? Hindi ako naniwala sa kanya, mananiwala ako sa nakita ko. Sigaw ni Inigo, sa unang pagkakataon ay hindi na napigilan ang kanyang boses. Nakita ko ang ginawa mo. Alam mo ang kondisyon niya. Alam mo na mapanganib para sa kanya ang matinding emosyon, pero ginawa mo pa rin. Bakit, ma? Bakit? Dahil hindi siya karapat-dapat para sa'yo, sagot ni Doña Esmeralda, ang boses ay matinis na. Isang mahinang babae na pabigat lang sa pamilyang ito. Ginawa ko yon para protektahan ka. Para protektahan ang magiging apo ko mula sa isang depektibong ina. Protection. Napailing si Inigo, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Hindi pagmamahal ang ginawa mo, makasakiman yun. Inggit.
Dahil hindi mo nakuha ang gusto mo sa buhay mo noon, sinisira mo ang buhay ng iba ngayon. Wala kang alam. Wala akong alam, sabi ni Inigo, ang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit mas nakakatakot. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Ang buong buhay ko, hinulma mo ako para maging katulad mo. Isang taong walang puso, na ang tingin sa pag-ibig ay pag-aari. At sa pagsunod ko sa iyo, sinira ko ang nag-iisang taong nagturo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal. Huminga siya ng malalim. Nawala ang anak ko madahil sa iyo. Dahil sa akin. Dahil sa laso na itinanim mo sa isip ko. Tumayo siya ng tuwid. Isang desisyon na nabuo mula sa pinaghalong sakit at pagsisisi. Tapos na tayo, Mati. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi na ako ang tuta mo na susunod sa bawat utos mo. Hindi na ako ang sifi ng kumpanya mo. Magre-resign ako. Iiwan ko ang lahat ng ito. Ang pangalan. Ang pera. Lahat ng may bakas ng kasinungalingan mo. Tumingin siya sa babaeng nagluwal sa kanya, na ngayon ay parang isang estranghero. Mula ngayon, wala ka ng anak na nagngangalang Inigo. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, iniwan ang kanyang ina na natitigilan sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga ebidensya ng kanyang pagkakanulo. Ang biyahe papunta sa ospital ay isang blur. Ang tanging malinaw sa isip ni Inigo ay kailangan niyang makita si Tala. Hindi para humingi ng tawad, alam niyang wala siyang karapatan para doon. Kundi para sabihin ang totoo. Utang niya iyon dito. Pagdating niya sa ospital, tahimik ang hallway. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Tala. Naroon si Maya, ngunit nang makita nito si Inigo, hindi na ito nagsalita. Tumingin lang ito sa kanya, pagkatapos ay kay Tala, at marahang lumabas ng silid, binibigyan sila ng espasyo. Nakahiga si Tala sa kama, nakatingin sa bintana. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay wala na. Napalitan ito ng isang blangkong tingin, isang tingin ng isang taong nawalan na ng lahat. Napakapayat niya. Ang balat niya ay maputla. Dahan-dahang lumapit si Inigo, ang bawat hakbang ay parang may tinik. Huminto siya sa tabi ng kama. Hindi lumingon si Tala. Walang mga salitang lumabas sa bibig ni Inigo. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa tabi ng kama ni Tala. Ang isang taong hindi kailanman yumukod sa kahit sino ay ngayon nakaluhod sa malamig na sahig ng ospital. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Mga luhang hindi niya alam na kaya pala niyang ilabas. Tala, simula niya, ang boses ay basag at puno ng sakit. Wala ako dito para humingi ng tawad. Wala akong karapatan. Huminga siya ng malalim, pinipilit na buuin ang mga salita. Nalaman ko na ang lahat. Doon lang bahagyang gumalaw si Tala. Ang tingin nito ay dahan-dahang bumaling mula sa bintana patungo sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon. Ang nangyari kasalanan ko, Tala, pagpapatuloy ni Inigo, ang mga salita ay hirap na hirap lumabas. Kasalanan ko dahil naging bulag ako. Naging manhid. Naging sunod-sunuran ako sa puot ng ina ko. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata, hinahayaan nitong makita ang lahat ng sakit at pagsisisi sa kanyang kaluluwa. Alam niya. Matagal na niyang alam ang tungkol sa puso mo. At sinadya niya ang nangyari. Sinadya niyang saktan ka. Ang pagtatapat ay mabigat at masakit, ngunit kailangan. Pero kasalanan ko pa rin. Dahil hinayaan ko. Hinayaan kong saktan ka niya. Hinayaan kong sirain ka namin. Kasalanan naming dalawa ng ina ko. Napayo ko siya, ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pagpatak sa sahig. Patawarin mo ako, hindi, wag mo akong patawarin, bulong niya. Ang gusto ko lang, malaman mo ang totoo. At malaman mo na nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa bawat araw na hindi kita pinakinggan, sa bawat araw na mas pinili ko ang pride ko kaysa sa puso mo. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Inigo at ang tunog ng mga makina ng ospital. Tumingin si Tala sa kanya. Ang blangkong ekspresyon nito ay hindi nagbago. Ngunit sa gilid ng mata nito, isang butil ng luha ang dahan-dahang namuo at tuluyan ng pumatak sa kanyang pisngi. Isang luha lang. Hindi alam ni Inigo kung ano ang ibig sabihin ng luhang iyon. Put ba? Awa? O sakit? Tumayo siya, pinunasan ang sarili niyang mga luha. Aalis na ako, sabi niya.
hindi na kita guguluhin. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto, dala ang bigat ng isang katotohanang huli nang dumating. Bago niya pihitin ang seradura, lumingon siya. Nakatingin pa rin si Tala sa kanya, at isa na namang luha ang dumaloy sa pisngi nito. Tahimik. Walang salita. Isinara ni Inigo ang pinto, tinatanggap ang katotohanang baka ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang babaeng sinira niya. Baka nga, tuluyan na siyang nawala dito. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Para kay Tala, ang bawat araw ay isang maliit na laban. Ang pagbangon sa umaga, ang pagharap sa liwanag, ang pagpapatuloy sa paghinga. Ang sakit ng pagkawala ay laging naroon, isang pilat sa kanyang puso na hindi na kailanman maglalaho. Ngunit kasabay ng sakit, may isang bagay na unti-unting tumutubo, lakas. Matapos makalabas ng ospital, bumalik siya sa apartment ni Maya. Sa tulong ng kaibigan, dahan-dahan niyang itinayo muli ang kanyang sarili. Ang bulaklak ni Tala ay muling namukadkad, mas matatag kaysa dati. Nagsimula sa isang text message mula sa isang bagong kliyente, isang maliit na coffee shop na gustong magkaroon ng weekly flower arrangement. Pagkatapos, isang maliit na opisina. Pagkatapos, isang art gallery. Ang mga order ay hindi kasing laki ng dati, ngunit ang mga ito ay totoo. Ang mga kliyenteng ito ay dumating dahil sa kanyang talento, hindi dahil sa koneksyon. Ngunit may isang bagay na palaisipan. Isang key anonymous client P ang regular na umuorder ng pinakamalalaki at pinakamamahaling bulaklak para ipadonate sa mga ospital at bahay ampunan sa iba't ibang lugar. Walang pangalan, isang corporate account lang na laging bayad na ng buo. Ang mga order na ito ang tunay na bumuhay sa kanyang negosyo na nagbigay sa kanya ng puhunan para palagin ito. Bes, sino kaya to? Tanong ni Tala kay Maya isang araw, habang inaayos ang isang malaking basket ng mga puting rosas para sa pediatric ward ng isang pampublikong ospital. Tumingin si Maya sa kanya, may isang makahulugang ngiti. Hinayaan na lang kitang hindi alamin. Pero kung gusto mo talagang malaman. Kinuha ni Maya ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang email. Isang email trail sa pagitan niya at ng isang kumpanyang hindi pamilyar kay Tala. Ngunit ang pangalan ng contact person sa ilalim ay pamilyar, Carlo. Ang dating personal assistant ni Inigo. Natigilan si Tala. Si Inigo. Tumango si Maya. Nakiusap si Carlo sa akin. Utos daw ni Inigo. Ayaw niyang malaman mo. Gusto lang daw niyang tumulong sa paraang hindi ka madidisturbo. I'll check the company. Isa itong maliit na foundation na itinayo niya pagkatapos niyang umalis sa Del Rosario Construction. Hindi alam ni Tala kung ano ang mararamdaman. Galit? Pasasalamat? Pagkalito? Ang lalaking sumira sa kanya ay siya ring tumutulong sa kanyang bumangon, mula sa malayo, mula sa anino. Lumipas pa ang ilang buwan. Isang araw, may natanggap siyang imbitasyon para maging event stylist para sa isang charity fundraiser. Isang malaking event, isang malaking oportunidad. Tinanggap niya ito. Sa araw ng event, abala si Tala sa pag-aayos ng mga huling detalye sa Grand Ballroom. Ang buong lugar ay puno ng kanyang mga likha, mga naglalakihang arko ng bulaklak, mga eleganteng centerpiece sa bawat mesa. Ito ang pinakamalaking proyekto niya. Napangiti siya. Malayo na ang narating niya. Habang inaayos niya ang isang naligaw na dahon sa main stage, may isang boses na tumawag sa kanya. Excuse me, ma'am. Saan po pwedeng ilagay itong mga kahon ng mga donasyon? Lumingon si Tala. At ang kanyang mundo ay huminto. Nakatayo sa harapan niya ang isang lalaki, suot ang isang simpleng polo shirt ng mga event volunteer, may buhat-buhat na isang mabigat na kahon. Si Inigo. Mas payat siya ngayon. May mga guhit na ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata. Wala na ang dating aroganteng aura ng isang si. Sa halip, ang nakikita niya ay isang lalaking mas tahimik, mas simple. At sa mga mata nito, isang kalungkutan na tila hindi na nawawala. Natulala sila pareho. Tila 1,000 taon ang lumipas sa ilang segundong katahimikan. Si Inigo ang unang nakabawi. Tala, sabi nito, ang boses ay mahina. Sorry. Hindi ko alam na ikaw ang stylist dito. Volunteer ka? Yun lang ang naisip na itanong ni Tala.
Tumango si Inigo, bahagyang napangiti. Isang ngiting pagod. Dito sa foundation na ito. Sila ang anonymous client mo. Pinilit ni Tala na hanapin ang galit sa puso niya, ngunit wala na siyang makapa. Ang natira na lang ay isang malalim na pagod at isang kuryosidad. Bakit? Ibinaba ni Inigo ang kahon. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dito dati, sinseridad. Siguro ito ang paraan ko para subukang itama ang mga mali ko. Kahit sa maliliit na paraan lang. Alam kong hindi mabubura ng mga bulaklak na ito ang sakit na naidulot ko. Pero umaasa akong makapagbigay man lang ito ng kaunting ganda sa mundong sinira ko. Nagpatuloy ang katahimikan. Ngunit hindi na ito ang mabigat na katahimikan ng nakaraan. Ito ay isang katahimikang may puwang para sa pag-unawa. Kamusta ka na, Tala? Tanong ni Inigo, ang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Huminga ng malalim si Tala. Okay na ako, sagot niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo ang mga salitang iyon. Unti-unti. Ikaw? Nagkibit balikat si Inigo. Sinisikap kong maging okay. Isang araw sa isang pagkakataon. Tumingin si Tala sa paligid, sa magandang ballroom na pinalamusan niya. At pagkatapos ay tumingin siya muli kay Inigo. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking sumira sa kanya. At ang lalaking nasa harapan niya ngayon na iba na. Sila pareho ay iba na. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang desisyon. Ito ay isang proseso. At marahil, ang unang hakbang ay ang pagtanggap. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Tala. Siguro, T. Sabi niya, nag-aalinlangan pa. Pwede nating subukang magkape minsan. Napatingala si Inigo, ang mga mata ay nanlaki ng bahagya sa pagkagulat. At pagkatapos, isang liwanag ang unti-unting sumilay sa kanyang mukha. Isang liwanag ng isang munti, ngunit totoong pag-asa. Gugustuhin ko yan, Tala, sagot niya, ang boses ay halos pabulong. Gugustuhin ko yan ng sobra. Hindi nila alam kung saan sila dadalhin ng kape na iyon. Hindi nila alam kung kaya pa bang buuin ang isang bagay na minsan nang nabasag ng pinung-pino. Ngunit habang nakatayo sila roon, sa gitna ng isang bagong simula, isang bagay ang sigurado. Ang pinakamadilim na gabi ay natapos na. At sa kanilang harapan, isang bagong umaga ang naghihintay, isang ikalawang umaga na sila mismo ang hubog, hindi mula sa abo ng nakaraan, kundi mula sa mga aral na itinuro nito. Epilogue narration. Maraming tasa ng kape ang sumunod. Maraming pag-uusap. Maraming luhang pumatak, hindi na lang dahil sa sakit, kundi dahil sa paghilom. Muling natutunan ni Inigo na magmahal, hindi sa paraang mapang-angkin, kundi sa paraang nagbibigay-ilaya. At muling natutunan ni Tala na magtiwala, hindi sa paraang bulag, kundi sa paraang buo at may paninindigan. Pagkalipas ng ilang taon, sa isang simpleng seremonya sa tabi ng dagat, muli silang nag-isang dibdib. Walang ingranding mansyon, walang malaking party. Tanging sila, ang mga alon, at isang pag-ibig na sinubok ng pinakamatinding unos at lumabas na mas matatag. Biniyayaan sila ng 3 malulusob na anak. At sa bawat paggiti ng mga ito, naaalala nila ang bituing nawala, hindi bilang isang masakit na alaala, kundi bilang isang anghel na nagbantay at nagbigay daan sa kanilang ikalawang umaga. At dito po nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ni Tala at Inigo. Isang taos pusong pasasalamat po sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa sakit ng pamamaalam, sa pait ng pagkakanulo, hanggang sa tamis ng muling pagbangon. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat bighati at bawat tagumpay ni Tala at Inigo. Nais kong iparating sa pamamagitan ng kanilang istorya na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay may mga sugat, may mga pilat at may mga pagkakamali. Ngunit ang tunay na lakas ng pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung paano ito umiiwas sa sakit, kundi sa kung paano ito natututong maghilom, magpatawad at bumangon ng magkasama mula sa pinakamadilim na gabi. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento, isang paalala na laging may pag-asa, na laging may ikalawang umaga na naghihintay para sa mga pusong handang matuto at magmahal muli ng buong buo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento.
Ano po ang masasabi ninyo sa istorya ni Natala at Inigo? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais po naming marinig ang inyong tinig. Dalawang bagay lang ang nasa ibabaw ng makinis at mamahaling kahoy ng kanyang vanity table, isang puting sobre at ang kumikinang niyang wedding ring. Sa loob ng sobre ay ang sulat na ilang gabi niyang pinagpuyatan, binubura, at isinusulat muli. Ang bawat salita ay tinimbang, piniga mula sa isang pusong pagod ng magpanggap. Sa tabi nito, ang singsing, isang bilog na ginto na may diamanteng sumisimbolo raw sa walang hanggan, pero para kay Tala, naging simbolo na ito ng isang magandang kulungan. Napabuntong hininga siya. Ang lamig ng hangin mula sa aircon ay tila gumagapang sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya ng lamig na matagal nang namumuo sa loob ng tahanang ito. Ang bawat sulok ay perpektong malinis, ang bawat gamit ay nasa tamang lugar. Walang alikabok, walang gusot, walang buhay. Tulad niya. Napatingin si Tala sa salamin. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng itim na t-shirt at maong na pantalon, mga damit na matagal na niyang hindi na isuot. Sa gilid ng kanyang walk-in closet, nakasabit pa rin ang isang mamahaling seda na damit, kulay tsampag, na si Inigo mismo ang pumili para sa kanya. Ito ang isuot mo mamaya sa party, mahal, sabi nito noon habang isinusukat sa kanya ang damit. It makes you look elegant. Classy. Hindi na niya sinabi na hindi siya komportable rito. Hindi na niya sinabi na para siyang manika na binibihisan. Tumango na lang siya at mumiti gaya ng dati. Ang pagngiti ay naging isang sandata at isang sumpa. Mumingiti siya para hindi na humaba ang usapan. Mumingiti siya para matapos na ang tensyon. Mumingiti siya hanggang sa hindi na niya maalala kung ano ang pakiramdam ng isang totoong ngiti. Tama na, Tala, sabi niya sa sarili. Tapos na ang pagpapanggap. Isang mabilis na alaala ang sumagi sa kanyang isip, kasing bisa ng isang sampal. Noong isang buwan lang, nagpaalam siyang makikipagkita sa kanyang matalik na kaibigang si Maya. Isang oras lang, mahal, sabi niya kay Inigo. Matagal na kaming hindi nagkikita ni Maya. Pumayag si Inigo pero may kasamang kondisyon. Okay. 1 hour. I'll call you after 55 minutes to remind you. At tumawag nga ito. Pero dahil sa kwentuhan, hindi na malaya ni Tala ang oras. 5 minuto. 5 minuto siyang huling umuwi sa napag-usapan. Pagpasok niya ng pinto, naroon si Inigo, nakatayo sa sala, naghihintay. Hindi ito galit na sumisigaw. Mas malala pa roon. Ang galit ni Inigo ay tahimik, mabigat at nakakaliit. Saan ka galing? Tanong nito sa boses na kasing lamig ng yelo. Kay Maya lang, mahal. Pasensya na, hindi ko na malayan. I gave you 1 hour, Tala, putol nito sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, tila sinusukat ang kanyang katapatan. Is evil trust not enough for you to respect simple agreement? Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Tala na para siyang isang empleyadong napagalitan, hindi asawang minamahal. Napayuko na lang siya. Sorry, bulong niya. Iyon lang ang kaya niyang sabihin. Laging gisorry. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng huling tulak. Dinampot niya ang kanyang mumurahing backpack na nakatago sa ilalim ng kama, ang tanging gamit na hindi bakas ang yaman ng mga Del Rosario. Dito nakalagay ang kaunti niyang damit, ang kanyang sketchpad, at ang natitira niyang ipon na palihim niyang itinabi. Bumalik siya sa harap ng salamin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang singsing. Mainit pa ito mula sa init ng kanyang daliri kanina. Ngayon, habang hawak niya, unti-unti itong lumalamig. Ipinatong niya ito ng marahan sa ibabaw ng kahoy, sa tabi ng sulat. Ang mahinang tunog ng paglapat ng ginto sa kahoy ay parang isang sigaw sa katahimikan ng kwarto. Iyon na ang kanyang paalam. Hindi na siya lumingon pa. Bawat hakbang palayo sa kwartong iyon ay isang hakbang palapit sa sarili niyang kinalimutan. Pagbaba niya ng hagdan, nakita niya ang malaking wedding picture nila ni Inigo na nakasabit sa pader. Ang tala sa litrato ay nakangiti ng malapad, ang mga mata ay kumikinang. Hindi na niya kilala ang babaeng iyon. Nang marating niya ang pinto, hindi siya nag-atubili. Pinihit niya ang seradura, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niya ang hangin sa labas na hindi na filter ng aircon. Huminga siya ng malalim. Ito ang hangin ng kalayaan. Mapait pero sa wakas, totoo.
Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan si Maya. Sa pangalawang ring pa lang ay sinagot na nito. Hello? Tala? Nasaan ka? Bakas ang pag-aalala sa boses ng kaibigan. Hinawakan ni Tala ng mahigpit ang cellphone. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit may bagong tapang na naririnig dito. Maya, sabi niya. Tapos na ako. Papunta na ako dyan. 1 linggo na ang nakalipas. Ang maliit ngunit maaliwalas na apartment ni Maya sa Quezon City ay naging kanlungan ni Tala. Kabaliktaran ito ng mansyon ng mga Del Rosario. May mga libro na nakakalat sa mesa, may amoy ng kapeng bagong timpla sa hangin, at may init ng isang tunay na pagkakaibigan. Dito, nakakahinga si Tala. Sinubukan niyang huwag isipin si Inigo. Handa na siya sa galit nito, sa mga tawag, sa paghahanap nito. Ngunit sa loob ng 1 linggo, walang Inigo na nagpakita. Siguro, naisip niya, nabasa na nito ang sulat at sa wakas ay naintindihan na. O baka naman, ito ang paraan nito ng pagpaparusa, ang hayaan siyang maranasan ang buhay na wala ang pera at kapangyarihan nito. Isang umaga, habang nagtitimpla siya ng tsaa, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Napakapit siya sa kitchen counter, hinihintay na humupa ang pag-ikot ng kanyang paningin. Uy, okay ka lang? Tanong ni Maya na kalalabas lang mula sa kwarto, bihis na para sa trabaho. Nahilo lang ako bigla, sagot ni Tala, pilit na ngumingiti. Baka sa pagod lang. Pero hindi lang iyon. Nitong mga nakaraang araw, madalas siyang nasusuka tuwing umaga at tila mas sensitibo ang kanyang pang-amoy. Tumingin si Maya sa kanya ng may pagdududa. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang noo. Hindi ka naman mainit, sabi ni Maya. Pero kailan ka huling nagkaroon, Bes? Natigilan si Tala. Sa lahat ng gulo, hindi niya naisip iyon. Sinubukan niyang alalahanin. Huli siyang nagkaroon 1 buwan na ang nakalipas. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi maaari. Huwag kang magpanik, sabi ni Maya, na tila nabasa ang takot sa kanyang mukha. Pero para sigurado, dadaan ako sa pharmacy pag-uwi ko mamaya. Buong araw na balisa si Tala. Pilit niyang iwinaksi ang posibilidad na iyon sa kanyang isip. Hindi ito ang tamang oras. Paano niya haharapin ang lahat ng mag-isa kung sakali? Paano niya bubuhayin ang sarili niya at... Pagdating ni Maya ng gabing iyon, may dala itong isang maliit na paper bag, hindi na sila nag-usap pa. Inabot lang ito ni Maya sa kanya, at ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa at suporta. Pumasok si Tala sa banyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kahon ng pregnancy test. Sinunod niya ang instructions na parang isang robot. Pagkatapos, ipinatong niya ito sa ibabaw ng lababo at naghintay. Ang 3 minuto ng paghihintay na iyon ay parang habang buhay. Nakatitig lang siya sa maliit na bintana ng aparato, ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Dahan-dahan, 1 linya ang lumitaw. Isang mapusyaw na pink na linya. Napahinga siya ng maluwag. Salamat po, Lord. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pasasalamat, 1 pang linya ang unti-unting nabuo sa tabi nito. Mas malinaw. Mas matingkad. 2 pink na linya. Napatakip si Tala sa kanyang bibig. Ang pagkahilo ay bumalik, mas matindi pa. Napasandal siya sa pader, ang mga tuhod ay tila bibigay anumang oras. Hindi ito saya. Hindi ito kilig. Ang naramdaman niya ay isang dalisay at napakalaking takot. Malaya na sana siya. Ngunit ang 2 linyang ito ay isang tanikala na muling magtatali sa kanya sa buhay na pilit niyang tinatakasan. Amoy ng tagumpay. Iyon ang bumati kay Inigo del Rosario pagpasok niya sa kanyang opisina. Kakarating lang niya mula sa isang business trip sa Singapore, kung saan matagumpay niyang naisara ang isang multi-million-dollar deal para sa Del Rosario Construction. Ang tagumpay ay pamilyar sa kanya, ito ang hangin na kanyang nilalanghap, ang pundasyon kung saan nakatayo ang kanyang mundo. Siya si Inigo del Rosario. Hindi siya nabibigo. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay unti-unting naglaho habang papalapit siya sa kanyang tahanan sa Forbes Park. May kakaiba. Karaniwan, pagdating niya, bubuksan ni Tala ang pinto bago pa man niya maipasok ang susi. Sasalubungin siya nito ng isang ngiti na, aminin man niya o hindi, ang nagiging tunay na gantimpala sa pagtatapos ng bawat araw.
Ngayon, ang pinto ay nanatiling sarado. Ang buong bahay ay nababalot sa isang di pangkaraniwang katahimikan. Tala. Mahal. I'm home, tawag niya, ang boses ay umaalingaw sa malawak na foyer. Tanging ang etyo ng sarili niyang boses ang sumagot. Isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi siya sanay. Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Sa kanyang kumpanya, sa kanyang mga tauhan, sa kanyang buhay. Hindi niya gusto ang pakiramdam na ito. Umakyat siya sa kanilang master's bedroom, ang mga hakbang ay mas mabilis, mas mabigat. Tala, tawag niya ulit. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, ang katahimikan ay mas lalong naging nakakabingi. Malinis ang silid, perpekto ang pagkakaayos ng kama. Ngunit wala si Tala. Ang tingin niya ay agad na napunta sa ibabaw ng vanity table. Isang puting sobre. At sa tabi nito, ang wedding ring ni Tala. Ang mundo ni Inigo ay tila huminto sa pag-ikot. Nilapitan niya ang mesa na parang maisariling isip ang kanyang mga paa. Ang bawat hakbang ay isang pagtanggi sa kung ano ang nakikita niya. Dinampot niya ang sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na sanay pumirma ng malalaking kontrata at magpatakbo ng isang imperyo, habang binubuksan niya ang sobre. Inigo. Patawad. Sinubukan ko. Alam ng Diyos na sinubukan ko. Pero hindi ko na kaya. Ang pagmamahal mo ay naging isang hawla at sa loob nito, unti-unti akong namamatay. Kailangan kong hanapin muli ang sarili ko. Kailangan kong huminga. Huwag mo na akong hanapin. Maging maligaya ka. Tala. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang sulat ay nahulog mula sa kanyang kamay. Napasuntok siya sa mesa, ang tunog ng kanyang kamao laban sa mamahaling kahoy ay nag-iwan ng dagundong sa silid. Hindi ito galit. Hindi pa. Ito ay isang dalisay at matinding pagpanik. Ang pakiramdam na iniiwan. Ang pakiramdam na kinatatakutan niya ng higit sa lahat. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Tala. Ring. 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 Walang sumasagot. Tinawagan niya ulit. At ulit. At ulit. Bawat ring na walang sagot ay nagpapalalim sa butas na nabubuo sa kanyang dibdib. Answer the phone, Tala, bulong niya sa sarili, puno ng desperasyon. Answer me, damn it. Sa gitna ng kanyang pagpanik, tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen, Mama. Si Doña Esmeralda del Rosario. Inigo, anak. How was your trip? Bati nito sa kabilang linya, ang boses ay kalmado at puno ng otoridad, gaya ng dati. She's gone, Ma, sabi ni Inigo, ang boses ay basag. Hindi niya namalayan na sinabi niya ito ng malakas. Who's gone? Si Tala. Iniwan niya ako. Maihiya sa kanyang boses habang sinasabi iyon. Isang Del Rosario iniiwan? Impossible. Ilang segundo ng katahimikan. At pagkatapos, isang buntong hininga mula kay Doña Esmeralda. Sinabi ko na sayo, Inigo, sabi nito, at ang bawat salita ay tila may kasamang sisi. Bigyan mo ng daliri, kukunin ang buong kamay. Masyado kang malambot sa babaeng yan. Ma, not now, pakiusap ni Inigo, na pahilot sa kanyang sentido. No, now is the perfect time, jit ng kanyang ina. This is what happens when you treat them as equals. Akala niya siguro kaya na niyang mabuhay nang wala ka. Isang artistang walang pangalan? Walang mararating yan. Babalik din yan kapag naubos na ang pera niya. Ang mga salita ng kanyang ina ay lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema, ginagawang galit ang kanyang pagpanik. Tama si Mama. Paano nagkaroon ng lakas ng loob si Tala na iwan siya? Siya, na nagbigay dito ng lahat. Isang magandang bahay, isang buhay na marangya, ang pangalang Del Rosario. Ano nang dapat kong gawin? Tanong ni Inigo, ang boses niya ngayon ay matigas na. Show her who's in control. Huwag mong hayaan na isipin niyang kaya kanyang talikuran basta-basta. She is your wife. May pananagutan ka sa kanya at may pananagutan siya sa'yo. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Inigo ay nabuhayan siya ng dugo. Nawala ang pagkalito at napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya papayag na matapos ito ng ganito.
Kinuha niya ulit ang kanyang cellphone, ngunit hindi na si Tala ang tinawagan niya. Ang kanyang personal assistant. Carlo, sabi niya, ang boses ay puno na ulit ng otoridad ng isang si. I have a job for you. Fine Tala. Check all her friends, lalo na yung abogadong si Maya Santos. At isa pa i-freeze mo lahat ng credit cards niya. Effective immediately. Yes, sir, sagot ni Carlo sa kabilang linya, walang pag-aalinlangan. Ibinaba ni Inigo ang tawag at napatingin ulit sa sulat na nasa sahig. Dinampot niya ito at pinunit ng pira-piraso. Huminga. Naisip niya ng may pait. Tingnan natin kung paano ka hihinga nang wala ako. Hindi nagtagal, isang text message ang natanggap niya mula kay Carlo. Isang address sa Quezon City. Ang address ng apartment ni Maya Santos. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Inigo. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at nagmamadaling umalis. Ang bawat preno, bawat busina sa traffic ay nagpapainit ng kanyang ulo. Pagdating niya sa gusali, ipinarada niya ang kanyang mamahaling kotse sa tapat, hindi alintana ang mga nakatingin. At doon, sa balkonahe ng isa sa mga unit sa ikatlong palapag, nakita niya ito. Nakita niya si Tala. Nakatayo ito roon, nakatingin sa malayo. Ang buhok nito ay hinahangin. Mukha itong payapa. Mas payapa kaysa noong huli niya itong nakita. At ang kapayapaan sa mukha nito ang mas lalong nagpagalit sa kanya. Dapat ay malungkot ito. Dapat ay nagsisisi ito. Dapat ay hinahanap-hanap siya nito. Pagkatapos, isang kilos ni Tala ang pumukao sa kanyang atensyon. Isang kilos na tila walang kamalay-malay. Dahan-dahan, ipinatong nito ang isang kamay sa kanyang tiyan. Ang kilos ay puno ng proteksyon. Ng pag-aalaga. Napahinto sa paghinga si Inigo. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang nahaluan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang tanong na hindi niya inaasahang mabubuo sa kanyang isip. Anong ibig sabihin ng kilos na iyon? Nakatitig pa rin si Tala sa dalawang pink na linya sa pregnancy test na tila ba kung tititigan niya ito ng matagal ay maglalaho ang isa. Ngunit ang mga linya ay nanatiling matingkad, isang malinaw at hindi maikakailang katotohanan. Lumabas siya ng banyo na parang isang multo, ang mukha ay maputla. Naghihintay si Maya sa sala, ang kanyang karaniwang matapang na mukha ay nababalot ng pag-aalala. Nang makita siya ni Maya, hindi na nito kailangang magtanong. Ang sagot ay nakaukit sa itsura ni Tala. Positive, bulong ni Tala, ang boses ay halos hindi marinig. Umupo siya sa sofa na parang naupos na kandila. Lumapit si Maya at umupo sa tabi niya, niyakap siya ng mahigpit. Okay, huminga ka muna, Tala. Nandito ako. Sa yakap ng kaibigan, doon lang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito luha ng saya, kundi luha ng takot at pagkalito. Anong gagawin ko, Maya? Paano? May sakit ako sa puso. Alam mo yan. Ang congenital heart condition ni Tala ay isang lihim na pasan-pasan niya mula pagkabata. Isang kondisyon na naglilimita sa kanyang pisikal na lakas, at ayon sa mga doktor, isang kondisyon na maaaring maging komplikado at mapanganib sa isang pagbubuntis. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa nila seryosong napag-usapan ni Inigo ang pagkakaroon ng anak. Lagi niyang sinasabing hindi pa siya handa, isang kalahating katotohanan para pagtakpan ang buong takot. Kailangan nating kumonsulta sa isang espesyalista, sabi ni Maya, ang boses ay kalmado ngunit seryoso. Bilang isang abogado, sanay siyang mag-isip ng lohikal kahit sa gitna ng krisis. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang mga risks. Kung ano ang mga options mo. Kinabukasan, sinamahan siya ni Maya sa isang high-risk pregnancy specialist. Ang bawat salita ng doktor ay parang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Tala. Edneth Reyes, sabi ng doktora, habang tinitingnan ang mga lumang medical records ni Tala. Your condition, mitral valve prolapse, is manageable on its own. But pregnancy puts extra strain on the heart and circulatory system. Your heart will have to work almost 50% harder. It's a significant risk. May panganib hindi lang para sa'yo, kundi para na rin sa baby. Ang mga salitang ipanganib, komplikasyon, at strain ay umalinggaw sa isip ni Tala. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Wala pa siyang nararamdaman, wala pang umbok, ngunit alam niyang may isang maliit na buhay na nagsisimula ng mabuo sa loob niya.
Isang buhay na bunga ng isang pag-ibig na akala niya ay wagas, ngunit naging lason. Ano po ang mga options ko? Nanginginig na tanong ni Tala. Tumingin sa kanya ang doktora ng maihabag. Given the risk, termination is an option we have to discuss. But if you decide to continue with the pregnancy, you will need very, very close monitoring. Bed rest will likely be necessary in the later stages. Walang stress, walang pagod. Paglabas nila ng klinika, pareho silang tahimik. Ang hangin sa labas ay tila mas mabigat. Ano ng plano mo? Basag ni Maya sa katahimikan nang makasakay na sila sa kotse. Tumingin si Tala sa labas ng bintana, sa mga taong naglalakad, sa mga sasakyang dumaraan. Ang mundo ay patuloy sa pag-ikot, walang pakialam sa bigat na dinadala niya. Hindi ko alam, Maya. Natatakot ako. Ano man ang maging desisyon mo, Tala, susuportahan kita, sabi ni Maya, hinawakan ang kamay niya. Pero isipin mong mabuti. Ang buhay mo ang nakataya dito. Buong gabi hindi nakatulog si Tala. Nakahiga siya sa dilim, ang isang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Naisip niya ang mga sinabi ng doktor. Naisip niya si Inigo. Naisip niya ang buhay na tinakasan niya. Ang pag-alis sa mansyon ay isang pagpili para sa sarili niya, para sa kanyang kalayaan. Ngunit ngayon, may isa pang buhay na kailangan niyang isaalang-alang. Isang buhay na wala pang kamuwang-muwang. Isang buhay na hindi hininging mabuo sa gitna ng ganitong kaguluhan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang desisyon ang unti-unting nabuo sa kanyang puso. Ang takot ay nandoon pa rin, nangingibabaw. Ngunit sa ilalim ng takot, may isang damdamin na mas malakas. Isang damdamin na hindi niya